ng desisyon ng Korte Suprema na ang mga lokal na pamahalaan walang kapangyarihan na magbigay ng rally permit. Ang kailangan lang nila ayusin ang lugar at oras ng rally dahil ang rally permit nanggagaling sa saligang batas. Kinikiliti po niya ang kanyang ego at sinasabi niya ngayon, siya ang poster boy ng demokrasya sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po niyo, sa buong ASEAN, siya lang po ang tanging sunod-sunuran sa mga Amerikano. At siya po ngayon nagpapalakas sa bansang Hapon. Dahil ang buong akala niya, ang bansang Hapon, gaya ng mga Pilipino, magpapakamatay para sa interes ng mga Amerikano. Pero ang Hapon po, nagdanas na po sila ng dugo nung sila binomba sa Hiroshima at Nagasaki. Kaya nga po, ayaw na nilang makipaggera. At ngayon po, talagang binubuo ni Marcos Jr. ang isang alyansa sa palig ng Pilipinas, sa Japan, ng Australia. Di umano, laban doon sa kalaban nating mga Chino, bagamat minsan hindi tayo nagkaroon ng hidwaan at gera sa palig ng Pilipinas at ng China. Basagin po natin yung kasinungalingan na yan. Importante po kay Marcos Jr. ang suporta ng Japan dahil din sa mga pamumuhunan ng mga Hapon at yung kalakalan natin sa bansang Japan. Pero pinaka-importante po, talagang sinasabi po niya na talagang importante ang Pilipinas na maging kaalyansa ng Japan laban po sa China. Yan po ay isang paglilihis sa tunay na mga issue na hinaharap pa rin ng taong bayan dahil ang tunay pong problema natin, mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, at mababang mga sweldo. Kausapin niyo pong mga Hapon at sabihin niyo, huwag kayong magpaulo, huwag kayong magpaloko dyan sa Marcos Jr. na yan. Dahil yung kanyang gusto maging gera sa Japan, yan po yung paglilihis lamang ng tunay na problema at issues sa Pilipinas. Gusto ko sagutin yung si Laila. So, ang gusto kasi ni Marcos, patahimikin kami lahat. Nagsalita kami dito ng maliwanag, hopefully, no? At yung katotohanan. So, sigurado ako, pag uwi namin, may kabayaran ito. May kabayaran ito. Talagang paparusahan nila kami. Pero walang natatakot dito. Walang tatahimik dito. No? Pero sa totoo lang, taon na namin nilalaban ito. Medyo minsan nakakapagod, no? So, kung kami ay napagod, kayo ang magtutuloy nito. Kung magurgur kami ni Marcos, tuloy niyo lang ang laban na ito. No? So, nung nangyari yung sa amin ni Eric na kami ay illegally detained at siya, si Spokes ang aming abogado. Sa totoo lang, nung pagpasok ko sa detention center, ang naramdaman ko, peaceful, very peaceful. Very peaceful kasi ang alam ko, taon ako na I had already given my best. Best talaga yon. Yun ay pinaka-best ko na hindi ako tumahimik at lumaban. Alam niyo yun. Ngayon, ang pakiramdam ko, kung tumahimik ang Pilipino at hindi lumaban, kahit na nakita nila yung kabastusan at saka yung pagka-arugante ng Kongreso ni Martin Romualdez, kasama dyan si Paduano, si Stella Kimbo, si Benny Abante, si Fernando, isa-isahin ko yan mamaya. Sino? Saldico, lahat yan, no? Kung tumahimik sila, kung tumahimik ang Pilipino, kahit na nakita nyo yung kabastusan at yung pagkabigat ng kamay nila sa amin, dahil wala na akong magagawa, di ba? We deserve the government that we're going to get. So in other words, depende sa atin. Tatahimik tayo. No. So, tatanggapin natin ang bangungot na ito? No. So it will depend on us. So yun ang sagot ko. Thank you. Need to do something. We are all will do. Maraming salamat po. Ay, asahan niyo kung nakikiisa kami sa layunin natin para mamuhay ng malaya ang Pilipinas. What about from our journalist friends? Do you have questions, please? Meron tayong... Nagkita 今日本当お招きいただきましてありがとうございました。それから発言の機会を与えていただいてありがとうございます。どこの国も私が住んでいる日本もそうですけれども、
どこの国も日本のリーダーがしっかりしないと国民がすごく苦労するんだなということがよくわかりました。 Salamat po sa pag-invite sa amin dito ngayon na opportunity. As he said po, of course, kung ang leader po ng isang bansa ay hindi po maayos, syempre yung pong mga tao ng bansa na yan maghihirap po. 最初に1点尋ねなんですが、日本もですね、中国の船に東シナ海で領海侵犯とですね、日々領海が危機に脅かされているんですね。でフィリピンも同じように南シナ海で中国の船と放水をされたり、いろいろ受けているそうですけれども、外交というキーワードが一つありますが、それ以外にやはりその中国という国が武力を持ってですね、他国の主権をないがしろにしようとしている現状がある今、私たちはですね、どういうふうにその中国の力にですね、具体的に対抗していけばいいのか、その対抗するにはやはり日本とそれからフィリピン、その周辺各国の協力が必要だと思うんですが、そういうその連携の必要性、どの辺まであるのか。まずですね、長く日本もですね、同じように、 Ang Japan din po, 中国の船によって領海が侵犯されています。 ang mga Chinese ship din po ay nakikita din po ng mga Japanese po. でフィリピンも同じように中国の船によって漁船が迫害されているというふうに聞いております。 Kagaya din po ng Philippine, mga barko po ng Chinese po, parang inaano po yung mga barko ng mga Pilipino, yung mga fisherman po ng mga Pilipino, parang may ginagawa po sila, ganyan. でその意味では日本もフィリピンも同じ危機感を共有できる国だと思うんですね。 Regarding po yan, same po sa Japan and Philippines po, they can see po na lumabas na word. 日本でも同じように外交努力をするべきだということが決して少なくありません。外交努力をするべきだという意見が日本でも少なくないです。 Yung foreign policy na cooperation din po ay yung foreign policy na cooperation between Japan and Philippines din po ay marami. その上でですね、私は外交というのは非常に大事だと思っております。 Foreign policy po para sa kanya din po is very important din po. ただ、国の安全保障を考えるときに、その外交だけではなかなか方針でっていうのも、これはもうプーチンのウクライナ侵攻で、分かっていることだと思うんですね。 Sa ano din po yung only sa foreign policy na safety engineer na rin po na yan parang lang sa ganyan parang kaya na maano ng safety ng Pilipinas. Hindi sapat po yung foreign para sa kanya. Hindi sapat yung foreign policy para to-protect the Opo, Philippines. hindi po sapat sa kanya na it's enough to protect the Philippines po through foreign policy po. それちょっと一点お尋ねなんですが、 May question po siyang gusto nito ng 日本とフィリピンはやはりこれから同じような期間を共有して、 between Japan and Philippines po through cooperation 中国に対抗しなきゃいけないと思うんですね、安全保障の面では。 for safety precaution po against Chinese, 同じように経済面では中国とのお付き合いはしなきゃいけないんです。 for political reasons po against Chinese po, and economic po. で、日本とフィリピンがこれからどういうふうな協力環境を作っていくべきなのか、So from now on po, between Japan and Philippines po, ano pong cooperation na gagawin nila for safety precaution po, ano po yung gagawin na cooperation po between Japan and Philippines po? how many
Well, unang-una po, no? Ang pagkakaiba po sa foreign policy ni dating Presidente Duterte at ni Marcos. Meron pong nagkaroon ng foreign policy ang Presidente Duterte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo niya ng China at mukhang walang ganyang pulisiya ang administrasyon ni Marcos Jr. Ang pulisiya po ni dating Presidente Duterte ang higwaan sa pinag-aagawang mga isla habang hindi po yan nare-resolve pa dahil yung arbitration naman sa palig ng Pilipinas at China ay nagbigaw linaw lamang sa mga issues na may kinalaman sa karagatan ay hindi kabuuan ng relasyon ng Pilipinas at ng China. So dapat isulong ang mga bagay-bagay na maisusulong sa ngayon gaya ng kalakalan at pangangalakal at turismo at isang tabi at patuloy na pag-usapan ang higwa sa pinag-aagawan na isla. Now, nung bago po ang Presidente Marcos, panalo na siya, pero bago siya manumpa, sinabi rin niya na ang China ang pinaka-importanting kaalyado ng Pilipinas dahil nais po nating makinabang dun sa bagong yaman ng China. Pero nabago nga po ang kanyang lengguwahe matapos siya makapunta sa New York at ang tingin ko po kasi dahil nagkaroon nga ng negosyasyon sa panig ng Marcos Jr. at ng State Department tungkol sa kanyang mga tagong yaman, tagong nakaw na yaman sa Amerika. So ngayon, ang pulisiya po niya ay dinidiktahan ng kanyang personal na interes na mabawi yung kanyang nakaw na yaman sa Amerika. At kaya nga po, walang hugis kung ano yung pulisiya niya ngayon sa China. Ang basta't inaasahan niya, tutulong ang Amerika kapag inatake ang Pilipinas. At ngayon naman, ang nais pa niya mangyari, magkaroon ng United Front sa panig ng Amerika, Japan, Australia, at iba pang mga bansa laban sa China. Pero hindi po ako naniniwala na mga Hapon ay nais makipaggera sa China. Sa totoo lang po, ang mga Hapon ay talagang natuto na sa kasaysayan at ayaw na nang gumamit ng dahas para lutasin ang mga sigalot sa ating mga kapit na mga karating bansa. Kaya naniniwala po ako, ang Pilipinas dapat gumaya rin sa mga Hapon na pinag-uusapan ang mga sigalot sa pamamagitan po ng diplomasya at kung kinakailangan, talk and talk and talk until we die. Pero sa tingin ko po, delikadong ginagawa ngayon ng Marcos Jr. dahil sa kanyang paningin po, talagang gusto niyang magkagulo na. Nang gayon, magkaroon ng dahilan ng Amerikano na gumamit din ng dahas dahil nga po doon sa tinatawag ng Mutual Defense Treaty. Pagamat ang mga Amerikano yung nagsalita na, nasa tingin nila ang Mutual Defense Treaty ay hindi po umiiral pagdating sa mga pinag-aagawang isla na sa tingin ng mga Amerikano ay walang legal na basihan po ang Pilipinas. Yun lang po. A brief addition. As a way of moving forward, I think the more prudent approach is for the government of the Philippines and China, as what Attorney Roque pointed out, to keep on discussing diplomatic means to diffuse and de-escalate the tension. Sure, there's no debate. We will not debate on it now, tomorrow, or any other day. The President of the Philippines is the chief architect of our foreign policy. Agreed, kanya lang yan. That's his. But when you're dragging the entire population, when you're dragging the entire nation to the brink of war, we, the ordinary Filipinos, have the right to speak up against that wrong, terribly wrong policy. So, it is not a cowardice to resort to a more diplomatic means of diffusing and de-escalating the tension. With all humility, it's not cowardice. But just like Japan, the Constitution of Japan, a pacifist constitution, it's not being defeatist, but having a pacifist character. Again, war is not an option. We should engage them
continuously and rediscover the art of diplomacy. So, the president of the Philippines, the sitting president right now, is bringing the Philippines to war. But it's not just the Philippines, but the entire region. So, he is bringing war to this part of the world. So, this is why history has taught us that the voice of ordinary citizens like us matter. This is what happened in the Vietnam War. When the U.S. citizens themselves opposed the war of the U.S. in Vietnam, and this is how Vietnam won the war. So I really love the question that you gave us, because then we realized, we recognize that there are these borders between us is an illusion. Really, we are one world and we are one region, and that we really should join forces so that we may give peace that chance. So we hope to work with you. Thank you very much. 今日はありがとうございました。大変勉強になりました。 They say that thank you very much, and they learn a lot of things which is not being read on internet or anything, and this is a very good chance for them to know the truth. 僕がね、若い時に When I was young, テレビの映像で秋野さんがね、殺された。 I saw the time when the former President Aquino was shot in the airplane. 秋野ファーザー。 Yeah, エアポートで殺す。ね、非常によく覚えてます。でね、マルコスファーザー、マルコスの父の政権からね、軍事政権から、それが倒れて民主化されていくということをね、非常に期待を持って見た覚えがあります。 He really what do you call it? In her mind, in his mind, the situation that happened about the Benigno Aquino assassination. Yeah. それでね、父ファーザー・マルコスと Ferdinand Marcos Engineer and the son. ディフェロン違うのかなと。ね。 Oh, he thought that it was different. The father and the son will be 今の different. マルコス・ジュニアプレゼントね、プレゼント・ジュニアはデモクラシー、デモクラシーやるのかどうかと、ね、僕ら知らないわけです。日本の中にいるとね。でも、ですから知らない。 He thought that our president will become the president. It will be a better country because he believed that the son and the father is different. 父と子は違うと Yeah. いうふうに多くの日本人は思っている。僕もよくわからない。 Even in Japan, that's what the Japanese people thought about when the Bongbong Marcos go for the president candidacy. でも今日のお話を聞いてね、どうも違うようだと。 But listening to the words and どう today, も父とジュニア・マルコスがね、やっぱり同じようなね、同じような性的な、 yeah, he said that he's That's wrong. like father, like son. ね、そういうことを聞いてとてもですね、フィリピンのデモクラシーが心配になりました。 And he is very worried about the democracy of our country. ぜひ皆さんね、頑張ってその自由とね、民主主義を守っていただくように、僕らも一生懸命勉強するようにしますので、ね、ぜひよろしくお願い And いたし we're ます。 gonna learn a lot and we want to support your ありがとうございました。 I'd like to assure you that the 31 million Filipinos, including us, I ran with him as senator in the last elections, feel that we were also deceived by him. Because, in fact, he is worse than his father. He has resorted to undeclared martial law,
and the economy has never been as bad as it is now. Because the father at least took steps towards industrializing the Philippines and towards achieving self-sufficiency, particularly in rice. But this president has absolutely no vision other than to be in office and to party. Ito may follow-up question Ah. sa ano po, sa Japanese po, may follow-up question po. Actually po, hindi po sa kanila ko po sasabihin. Okay lang po.すいません。日本語でもですね。フィリピンでは、大きなテレビ局は全部みんな誰も言ってないんですよ。本当のことは誰も言ってません。みんな口止めしているので、だから私たちは日本にいる人たちでもアメリカにいる人たちでもフィリピンのメディアじゃなくて日本側の人たちにこういうふうに伝えたいんですよ。フィリピンでは少しだけでも変わりたいなと思ってみんな心配してるんです。私たちは日本にいるからいいんですけど、フィリピンにいる家族たちが心配で、フィリピンのメディアは何にも言わない。SMNI っていう記憶がありましたけど、それも何回も止められます。Facebook でも何でもソーシャルメディアでも何回も切られます。だから本当に日本人の今日は日本人の皆様今日で私たちのチャンスです。日本人の皆様に伝えてほしいです。私たちだけで。よろしくお願いします。So we would like to tell the Japanese people that we ourselves, like, para po kina Attorney Roque and Attorney Vic Rodriguez. So kami po na mga nandito po sa Japan, kasama po ang mga Pilipino sa Pilipinas, hindi po, ay nakikita po namin na hindi po ipinapakita sa media, sa national television, lahat po ng totoong pangyayari sa Pilipinas. Kaya po nagpapasalamat po kami ngayong araw sa pagkakataon po ito na sa wakas ay naipagbigay alam po namin sa media dito po sa Japan na ganito po ang totoong pangyayari sa Pilipinas. Sa totoo po ay gusto po talaga namin na magkaroon ng kaibahan, pagbabago sa Pilipinas at yun po ang inaasahan namin dati. Lahat po kami dito na budol, namasarimashita, deskido. Lahat po kami na loko, na bumoto, nagkaisa para po mailagay sa posisyon. Ito pong si Marcos Jr. Subalit, ngayon po ganito po ang pangyayari. Subalit, hindi po ito na ipapakita sa national media. Ayun po ang sinabi ni Miss Aileen Roncao. Kasi manay din. Kaya po pilit nilang sinupin at pinapasara ang SMNI. Dahil ito na lang po ang hindi pa nila nabibili at natatakot na media outfit. Pero alam niyo po, habang naroriyan pa rin ng SMNI sa internet, nagbibigay pag-asa rin po yan sa ilang mga matatapang na periodista na hindi dapat sila matakot at kinakailangan ipagpatuloy ang pagtataguyod ng katotohanan. Maraming salamat po. Meron pa po ba tayong last question bago po tayo kumain? Ako po. Pasensya na po Ate Flor, pwede po tayo mamaya? Good afternoon, good evening everyone. Good evening po. I am Miko Poge, OFW at saka vlogger dito sa Japan. So, kanina after the event, nag-interview ako ng mga Filipinos outside. So, ang iba, hesitant magsalita. Ayoko kasi baka magurguro kong Miko sa airport. So, same feeling po. Alam mo yung, I really wanted to speak up. But alam mo yung takot namin pag uwi sa Pilipinas or our families in the Philippines, ano yung assurance namin or ano ba yung mga law or pwede kami, eto, wag niyo kami kasi may batas akong ganito, ganyan. Ano yung kasi, please enlighten us po kung ano yung pwede namin panghawakan na we can speak up, ano yung mga pwede lang namin gawin na hanggang dito lang, wag ka na mag-abab kasi baka pagdating ng Pilipinas, ganun ka na. Alam ko yung karanasan nila Lorraine. Akala ng Kongreso, sila na pinakamakapangyarihan at pwede na nilang gawin lahat. Pero ang nangyari po, kinabukasan, matapos maghain sila Lorraine ng petisyon sa Korte Suprema na tinatawag habeas corpus,
agarang pinalaya sila. At ang isang kondisyon pa nga na gusto nilang gawin, atras daw yung demanda. Kasi miski sila yung nakalaya na, kung pwede ko rin mag-desisyon ng Korte Suprema kung legal ba o hindi yung ginawa sa kanila. So, sa katotoo lang po, dahil po sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., nagkaroon na po ng mga pagbabago sa ating saligang batas. At isa na nga po dyan sa pagbabago na yan, bagamat kapangyarihan pa rin ng Presidente magdeklara ng martial law, kung pwede mapawalang visa na yan, kung walang legal at faktual na basihan, hindi lang ng hukuman, kundi ng Kongreso na rin. At bukas na po mata ng mga tao ngayon. Maski naapuhan na po nila ang mainstream media, nagpapatuloy po silang sumuporta sa SMNI at iba pang mga alternatibong mga media sa social media. At yan po, social media is the #1 game changer. Dahil hindi na po nila magtatago ang panlupit. Nabubulgar na po na kahit sino kayo. Lahat po tayo, hindi lang mamamayan. Lahat tayo, periodista na rin. Dahil nandyan po ang teknolohiya na binigay ng Panginoon para isiwalag ang katotohanan. Yung tanong kasi, nalulungkot ako kasi yung tinatawag na chilling effect. Yung takot, yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila, na matakot tayo. No? So, ang takot nakakahawa yan. So, ang gusto kong sabihin sa inyo, yung katotohanan dito. Yung favorite na quote ko sa Carl Jung, "The spirit of evil is fear, and only boldness can deliver us from it." In other words, the only thing that can save us is courage. So, just as fear is infectious, nakakahawa ang takot, so is courage. So we have to hold each other up at magkapit-bisig tayo dito. Walang natatakot. Takot! Hindi kami takot. Ngayon po, isa pang hindi natatakot, si ate. Hello, good evening everyone. Ako po si Dina, isang ordinaryong mamamayan na naninirahan dito sa Japan. Sir, quick question lang po tungkol sa EDCA sites. Kasi po, alam ko na hindi lang po ako ang may katanungan tungkol dun sa EDCA sites regarding sa kung gaano ba siya katagal na mag-stay sa Philippines. At the same time, in case na maalis po ang ating Pangulo ngayon, no, o may pumalit man sa kanya after ng term niya, pwede po bang i-cancel po o paalisin ang EDCA sites sa Pilipinas? Yung difference ng EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement of 2014, and the difference between EDCA and the 1947 Military Bases Agreement. Yung 1947 Military Bases Agreement, dumadaan sa Kongreso. Kailangan i-ratify yan. Pangalawa, meron lang yan limitasyon kung hanggang kailan yung basing lease agreement na yan. Meron lang hangganan yan, naging 100, na-reduce into 50 years. Na-renegotiate ng Pilipinas, naging 50 years. Kaya nga noong 1991, they were kicked out of the Philippines, di ba? Tapos yung 1947 Military Bases Agreement, nagbabayad ng renta yan. Nagbabayad ng renta sa Philippine government, nagbibigay ng military aid and assistance. Yung anomalya ng EDCA, ginawa na lamang yan a simple executive order ni Noynoy Aquino para hindi na dumaan sa Senado para i-ratify ng Senado. O number one, anomaly. Second, walang limit. Hanggat gusto nila doon at hanggat hinahayaan sila ng gobyerno ng Pilipinas, they can stay there for as long as they want. Worse, rent-free. Ganyang ka-anomalya, yung EDCA na yan. From the original 5, ginawang siyam. And anong naging epekto? Hindi ka na binabayaran. Imagine mo yung bahay nyo. May pinatira kayo. Libre. Tumira ka rito hanggat gusto mo, gamitin mo ang aircon, bawal ako sumilip sa kwarto mo, ikaw may full control niyan, hanggat gusto mo nariyan ka. Yan ba isang sound policy
back into your respective homes. Tama po bang polisiya yan? Ganun din itong EDCA sa Pilipinas. Matatanggal ba yan? Depende sa magiging susunod na Pangulo. Basta bibigyan lang ng notice either party within 1 year prior to its expiry. Pwede i-terminate yan. But for as long as ang magiging leader ng bansa natin are in the mold of the late Benigno Aquino, Noynoy, and the current president, mananatili ang EDCA sa Pilipinas. But ang pinakamalala pa riyan, wala naman silang interest doon sa region na yun eh. Gusto lang nilang sikilin din ang patuloy na pagpulusok ng China bilang economic power. Gusto lang nilang pigilan, away hanap buhay lang naman sa Amerikano yan. Hindi sila makipag-away. Bakit tayo ang gagawing bala ng kanyo nila? Bakit tayo ang gagawing pawn? Gusto mo pala ng away, makipag-away ka. So, ang problema, yung liderato ngayon ng Pilipinas ay paututo naman. At willingly, karay-karay tayo, pumasok tayo sa alangan ng butas na yun. Dadagdagan ko lang. Kinwestiyon po namin yung EDCA sa Korte Suprema. Gaya ng pag-question namin sa visiting forces sa Pilipinas. Naging kliyente ko po, yung aking kamag-anak si Joey Salonga, at yung kakamatay lang na Senador Teresa Pisa. Nung sinabi namin na ang saligang batas ay hindi na po pinapayagan ng mga base militar at mga kasundaluhang mga dayuhan sa Pilipinas na walang tratado na kinikilala ng kabilang panig ng tratado, ibig sabihin dadaan sa Senado. Ang sabi namin, yung EDCA na yan, at kinumpira pa namin ang lengguwahe ng EDCA doon sa Military Basis Agreement, na parehong-pareho, ay isang basic agreement na hindi sa ayon sa isang tratado na therefore labag sa ating saligang batas. Bukod pa dyan, ang sabi namin, siyempre, dahil wala namang kung period kung gano'ng katagal nila gagamitin ang ating mga military bases, mas malala pa nga kasi permanent basing yan. Walang fixed term. In fact, kung hindi natin po itigil ang EDCA ngayon, it is deemed automatically renewed year to year unless magbigay tayo ng notice of 1 year advance notice for its termination. Pero sabi ng Korte Suprema, merong tratado dyan. Ang tratado ay yung Mutual Defense Treaty na sirkulo 1952 pa. Sabi ko, paano nangyari yun na nakabase siya sa tratado? Samantalang ang 1987 Constitution, gano'n lang ng visa ng 1987. So kapag sinabi na dapat may tratado, dapat yan, tratado na ipinasok matapos ang pagiging epektibo ng 1987 Constitution. Paano magiging basihan ang 1950s na tratado? Pangalawa, ang sabi ng Korte Suprema, haka-haka mo lang yan na permanente ang mga EDCA na yan. Kasi kakapirman pa lang ni Noynoy Aquino noon. Pero ngayon, 10 taon na. Yung 5 base militar na ginagamit nila mula ng 10 taon, ginagamit pa rin nila ngayon. So ngayon po, babalik kami sa Korte Suprema dahil sasabihin namin na pruebahan na namin sa loob ng 10 taon na naging bahagi tayo ng EDCA, hindi umalis ang base militar ng mga Amerikano, and therefore, it is permanent basing na pinagbabawal po ng saligang batas. Meron naman po tayong legal na remedyo. Well, siguro po, pag ako'y nakahinga-hinga dito sa mga maisod na ito, isasalang din po natin yung petitioner sa Korte Suprema. Mayroon po tayong last question po lang po kay Ms. Flor. Magandang gabi po. Nung sa election po, may mga boses po ang mga OFW. Sabi po ni Atty. Vic, yung sa chartered chains, matagal na po kasi issue. Sabi niyo po, sabihan ng mga kamag-anak na kababayan, ang mga Pilipino po ba sa ibang bansa ay walang partisipasyon? Ano po yung sa chartered chains? Kasi ang mga nasa Pilipinas lang po ba ang may right na pumirma? Well, yung ang nangyayari ko kasi, ang merong say diyan sa pagkalikod ng ating saligang batas ay ang Kongreso. Kaya nga pinipilit nila either yung tinatawag nilang People's Initiative na hindi naman talaga
mga politiko initiative ho yun na na-discover nating lahat at natigil naman. Ngayon nag-shift sila doon sa Constituent Assembly. May say pa rin ho kayo doon pag ratifika. Kunyari na ilusot nila yung ratification. Pero kaya ho tayo maghigpit na nangangampanya. Dahil kayo yung mga influential sa inyong mga pamilya, sa inyong lipunan, sa inyong lugar. Kampanya ninyo na huwag tayong pumayag. Dahil pag ito'y nakalusot, either People's Initiative or Constituent Assembly, yayariin nila tayo pagdating ng referendum. Areglado na yan, sigurado yan. Makina at Comelec lang katapat yan. Hawak nila pareho yan eh. Hindi lalabas ang tunay nating tinig. Kaya ngayon pa lang, patuloy tayong mag-ingay, pigilan natin. Dahil pag yan ay nakalusot, whether it be through People's Initiative or Constituent Assembly, yari na yan. Lutong Macau yan. Lulusot nila yan. Yes. Dagdag lang po, tama po yung obserbasyon ninyo. Hindi po makatarungan na sa People's Initiative, walang boses ang OFW. Yes. Yan po yung batas lamang. Ang requirement, 2% per district, 20% of total registered voters. Aba, hindi kayo isinama. Dapat, kung meron 2% per district, dapat siguro 2% man lang ng mga OFWs lumagdatis. Dahil kayo po, hindi kayo mabibili ng ayuda. Hindi kayo malilindang. Tapos, pangalawa po, ako po medyo nalimutan ko na po yung mga nangyari sa akin sa eleksyon dahil talaga namang alam ko naman na pera-pera talaga po panalo sa eleksyon. No? Pero nag-number 3 po ako sa OFW votes. Dahil ako nga po, ang tami. Ako lang po yung anak OFW. Ako lang yung nag-OFW 2 beses sa Singapore at sa Amerika. Pero bakit po hindi pa rin tayo nagwagi? Ang kaunti po ng bumotong OFW. Number 3 ka na, pero 250,000 lang ang bumoto. So yung number 3 mo na 250,000, hindi sapat para manalo. Kaya naging 11,400,000 lang ang boto mo. Pero kung yung 14 million na yun, kalahati man lang bumoto at number 3 ako, panalo. Bakit tinago naman yung aming binuto? Ang dami nagbuto dito. Well, ngayon po, may pagkakataon. Kasi for the first time, i-allow po nila yung mail voting sa OFW. Dahil, nakakatakot, pero ang totoo po kasi, lalo sa Middle East, hindi naman sila makaalis sa kanilang mga amo sa araw ng botohan So ngayon, dapat payagan ng electronic voting para sa OFWs o di naman kaya mail voting. At ginagawa naman po yan sa Estados Unidos din, yung mga hindi nakatira sa Amerika. So siguro po kayo, magkakaroon na mas maraming boses ang mga OFW. Pwede ba po iganyo yung lahat na magrehistro at bumoto? Dahil kayo po, mulat ang inyong mga mata kung paano dapat pinatatakbo ang gobyerno. Mantakin ninyo sa Pilipinas, ang mga mahihirap na mamatay pa rin dahil lamang sa kahirapan. Dapat parang Japan, nasagot ng gobyerno ang kalusugan man lang at ang edukasyon. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po. Kasi parang bago sa akin marinig yung pananaw na walang boses ang OFW kasi nagsilbi ako sa bayan under President Duterte na mahal niya ang OFWs, alam niya yan, di ba? At siya yung nagturo sa akin na napakahalaga ng boses ng OFWs. So, parang naninibago ako doon sa paniniwala na yun. Hindi ako naniniwala, hindi ko tinatanggap yun kasi napakarami namin nagawa, nakabutihan para sa bansa. Kunyari, for instance, laban sa CPP, NPA, NDF, dahil sa pakikipag-alyansa namin sa mga kababayan natin na nasa Europa, na nandun ang CPP, NPA, NDF, yung mga NDF, diba? So, sa totoo lang, nararamdaman ko yung lakas ninyo. At ito nangyayari ngayon sa Japan, natatakot yung mga yan. Na nakakita nila na nag-iisa tayo, nagkakaisa tayo. We will be stronger. Maraming salamat po. May follow-up question ako. Kasi po, usually sa mga rules, sa mga laws natin, sa political laws, wala po kaming lecture dyan.
Wala po kami masyadong kaalaman. Sa ngayon, syempre nadidinig namin sa social media na nakakapag-aral din kami. Nalalaman namin kayo ibang mga batas. Request na po, more lecture. Sige po. Yung aking Spokes Award, dadagdagan ko po siguro. Sa 3 beses sa linggo, 1 beses tungkol sa batas lang. Awareness po sa rights namin para hindi po kami basta-basta lang sinasabihan na, "Uy, bawal yan, huwag magsalita, ganun-ganun." Opo, kasi lahat kami natatakot at yung mga kasama namin sa Pilipinas, hindi lang tinatakot, ginugutom para pagbinigyan ng konting pagkain, pipirma na dun sa nila, sa People's Initiative or kung ano man yung tinatawag nila ngayon na ganun din ang ibig sabihin. Maraming salamat po. So doon po nagtatapos ang ating pong talong mula po sa ating audience at sa ating press. Any